Department of Environment and Public Services ng Manila LGU, si Sir Kenneth Amurao, para mabigyan pa tayo ng linaw dito kung ito ba ay para lamang talaga sa mga business owners. Oo. Basta dito sa DCMM. Oo. Laging balansyado, Oo. sigurado. Oo, ang lakas makagari balansyado. Sama natin Sir Kenneth Amurao. Sir Kenneth, magandang umaga po para sa kabayan, Peter at Rica. Magandang umaga po, Sir Peter at Ma'am Rica. At Opo. sa mga tagapakinig po ng inyong programa sa Kabayan. Good morning po. Sir Kenneth, Good morning po. pagbibigay linaw lang din po dito sa dagdag na garbage collection fee, no? Sa mga, ayon sa report ng aming si Trisha Lindo kanina, ating reporter, ito po ay mag-a-apply doon sa mga business owners. May saklaw po ba ito kung sino o anong klase ng mga business owners ang affected nito? Kung small time hanggang big business companies po na saklaw ng Manila LGU ang sakop nito? Opo, lahat po ng mga nag-ninegosyo at naghahanap buhay po sa lungsod ng Maynila ay nasasaklawan po nung ginawang ordinansa. Yung ordinance number 9151, addressing po yung adjustment sa mga garbage fee collection po doon sa mga business establishment po. Okay. Director, linawin lang po natin kung pwede. Bakit po nagpasa ng bagong ordinance or at least nagdagdag ng singil para sa garbage fee po? What prompted the city LGU to do that, sir? Alam niyo po, sir, at saka Ma'am Rica, ito naman po ay kasi katulad po ng narinig ko kanina, bigla daw pong pinasa at in-implement. Ito po ay matagal na pong pinag-aralan. Sa katunayan po, nung unang termino pa po ni Mayor Isko Moreno noong 2019, isa na po yan sa pinipilit pong i-address ng ating pong City Council at yung mga local finance team. Medyo po talaga pong malaki na po. The ordinance is done to address po yung disparity ng fees collected against po doon sa solid waste management and disposal cost po ng ating pong lungsod. Malaki na po yung gastusin sa pangongolekta at disposal ng basura. At also, sir, to consider the fact po na ating pong ginawang waste analysis and characterization study, ito po ay commission po ng MMDA last 2023 pa po. Opo. At, meron po kasi po tayong tinatawag na waste generation per capita. Ibig po sabihin, ang isang tao po ay nagpo-produce. Nung araw po, nung bago natin in-update, 0.61 kilos per tao per capita. Nung tayo po ay nagawa po nung study ng 2023, ito po ay pumalo po sa halos 1 kilo na po per tao ang nag-generate po ng basura. Okay. So nataon po na yung waste generation po ng populasyon po ng Maynila at saka po yung disparity sa pangungulekta at sa gastusin po na nagkasabay-sabay po ngayong taon. Okay. So maganda po yung mga stats dahil at least may pinanggagalingan. So from 0.61 kilo per capita noon ay naging 1 kilo na ngayon. Opo, to be exact po, mga 0.94 kilograms per capita 0.94. po, per tao. Okay, so wala pong wala pang hindi pa na doble, in other words, no. Pero kung mga 50% po 50%. ang tinaas po sa volume, opo. Okay. Pero kung tama po yung report kanina ng Radyo Patrol at yung in-interview niya, 5,000 daw po dati for the whole year ang binabayarang garbage fee nung business owner na interview kanina. Ngayon po ang binabayaran niya ay 60,000 na. Kung tama po 'yon, 12 beses na po, 12 times yung 5,000 para maging 60,000. How do you explain that po kung ang pagbabasihan ay yung per capita garbage generation? Opo, Sir Peter, isa pong halimbawa kasi hindi ko po alam yung tamang detalye. Pero ito po, nung nagkaroon po ng public hearing, ang ating pong City Council headed by ng Committee on Environment at saka Committee on Ways and Means. Isa po ako, yung aking departamento, siya na-imbitahan po
na makinig. Okay. Ngayon po, isa po doon sa floor, kami po bilang happy po ng Department of Public Services na nangangalaga po sa kalinisan at sa waste management na city, sumuporta po ako po personally, I supported the ordinance. At isa nga po doon sa tanong na lumabas nung panahon na yun, meron po tayong isang bisita na siya po ay, I forgot the name, pero siya po ay related sa mga business club owners and restaurant sa Malate. Mm-mm. Ang sabi po niya ng oras na yun, ako po ay nagbabayad ng 1,400 lang per year. Mm-hmm. So yun, nung kinuwenta po namin sa floor, ito po kung i-divide natin sa 365 days, lumalabas po 3.8 pesos per day lang po ang binabayad ng kanyang industry, kung restaurant man siya o bar. Ngayon po, kung susumahin po natin, naging times 12 daw po siya, 16,800 per year na po siya. So tama po. So parehas po sila ng naging assumption po nung pinapaliwanag nyo na naging times 12. So kung kinumpute din po siya per day, sa type po ng business niya, naging 46 pesos per day lang po siya. Sa generate po niyang volume. So naintindihan naman po ng ating kausap, pero meron din po siyang agam-agam dahil ang sabi niya, hindi pa yan nangyayari dahil kung mag-umpisa ang taon at kung malakas o mahina ang negosyo, pero ang sinasabi naman po namin, ito po ay naka-align doon po sa gastusin ng syudad po when it comes to solid waste management and disposal po. So naintindihan naman po niya, kanya lang pong request, wag naman po siya ng one time, big time. Kaya po meron silang option to pay the amount, quarterly po, pwede pong biyakin sa 4 na bayad. Opo, pero wala nang discount yun. Ngayon po, yan po. Kasi po tayo po bilang pagbibigay po ng assistance, nag-provide po tayo ng mga help desk sa mga nagtatanong po. Yang pong discount, ang tinuturo po namin, kasi po, ang classification po ng mga business sa Maynila, ay nanggaling po kung ano po ang diniklara nila. Nung sila po ay nag-apply ng business permit. Ayun Po, din ang nga. kung nagkaroon po ngayon ng pagbabago at sa tingin nila, hindi sila tugma doon sa kategoryeng isinisingil sa kanila, pwede po silang magpa-assist po at magpa-reclassify. Magpipila po sila ng form. Kasi po meron pong mga classification doon, naka-base po sa area. Meron po naman na kung sari-sari store ka lang, iba yung rate niya. Kaya lang kung ang area naman niya ay more than 25 square meter, may iba din po yung rate niya. Meron po tayong mga tumutulong na kasama. Director. Apo. Makisuyo lang po na po kasi medyo ilang minuto na lang Tanong ko lang kung yung business permit na pagkalaki-laking binabayaran hindi pa rin kasama doon yung garbage fee. Iba pa 'yon. Wala pong yun na po yun, integrated na po yun. Wala pong ibang ginawa pong increase sa ibang bayarin, maliban po sa garbage fee lang po. Kaya nga po, sakop na ba nung business permit, yung binabayaran sa business permit, yung garbage fee o additional po yung garbage fee? Kasama na po yun po. Kasama na po yun doon. Okay. So, yun po ang ulitang magiging magiging contentious kasi kung halimbawa sinabi na magkakaroon po tayo ng 100% na increase sa garbage fee. Kung dati 5,000 yung binabayaran nila, pag sinabing 100% increase, 10,000 ka na ngayon. 10,000. Opo. So lumalabas yung binabayaran ngayon nung na-interview kanina na 60,000, that is 1,200% increase. Makatwiran po ba yun palagay ninyo? Siguro po sir, yung sa parte po ng lungsod ng Maynila na gumawa, siguro po yan po yung nakita nila sa ginawa po nilang pag-aaral. Pero ako po, Sir Peter at Ma'am Rick, ako po ay personally, I would like to suggest po na yung ating pong mga kasama to revisit po yung category at yung classification. Hindi naman po tayo nagpapabaya, meron po tayong mga help desk na ginawa para po meron po silang mahingian ng tulong at kung kailangan po silang ma-reclassify o ma-recategorize po, meron pong chance na magkakaroon po. Opo. Kasi halimbawa, kung tapsilogan lang at lugawan lang maliit na karinderya lang. Versus naman yung mga malalaking Restaurant. fast food or casual dining restaurant, maunawaan po natin yun. Opo, yan po. Kasi po yan din po ay naka-base po doon sa waste generator po. Siyempre, mas malaki po ang negosyo nyo at mas malaki ang contribution nyo sa basura.
mas malaki po talaga ang magiging garbage fee nyo po. Mhm. Pero katulad po ng mga nagtatanong, kasi po nung dumating po kami, garbage crisis po ang inabot natin, isa rin po yung industry ng mga yan na humingi din po ng tulong sa atin. Mhm. Na ang basura po nila, meron po silang 5 days, 1 week na hindi nakukolekta, naapektuhan din po yung kanilang negosyo. Mhm. Pero yan po in-address po natin. At the same time po, nagkaroon din po tayo ng pagbabago sa disposal landfill po natin. Mhm. From dito lang po kami sa Maynila, nagdadala. Ngayon po, binabiyahe na po natin ng San Mateo Rizal. Mhm. Ayan po, isa po sa nagdagdag po ng cost Mhm. sa pag-dispose po ng ating basura sa syudad po ng Maynila. Opo. Pero Sir Kenneth, itong sinisingil sa mga business owners natin, ito po ay porsyento lamang ng babayaran ng Manila LGU doon sa garbage collection and disposal po natin. Tama po ba ito? O lahat po ba, no, 100% ay broken down into the different business owners to pay? Ano po yan? Sako po sila, pero hindi ko po maano yung detail kung it is sufficient enough to pay you the total cost Mhm. of the waste management system po sa Manila. Pero for sure po, makakatulong po yan dahil hindi naman po tinatanggi na ang inabutan po ng administrasyon ng ating pong kasalukuyang mayor ay nasa negative 12 billion po ang ating pong financial obligation po Mhm. nung nag-assume po tayo nung July 2025. Oho. So malaking tulong po ito sa pamamalakad po ng ating pong present administration. Oho. Opo. Kaya ko lang din po natanong kasi may porsyento po pala tayo no doon sa ating dahil iniisip ko po ito ay supposedly dapat ay serbisyong ibinibigay ng lokal na LGU sa kanilang mga mamamayan, pero meron po pala tayong binabayaran. Ang residential po kasi ay meron din naman pong garbage turnout no on a daily basis, pero hindi po sila sinisingil. Hindi po, yan nga po yung sinasabi nila. Kasi nga po, kung pagpabasihan po natin ang comparison ng waste generation ng mga residential, Mhm. maliit po sila kumpara po doon sa mga industry po na nabanggit po natin kanina. Like po yung mga hotels, big restaurants, mga food chain. Yes. Hindi po natin kinuha sa mga mas nakakarami po na mga residente. Yung meron na po sila, very minimal po. Hindi po natin in-adjust. Hindi po sila kasama. Okay. One final thought na lang po, Sir Kenneth. Yung pong mga tinatawag na informal traders, yung pong nasa bangke-bangketa lang, Oo. di ba? Meron din. Di po ba sinisingil din sila ng renta kahit paano, di ba? Arawan, di ba? Opo, meron po. Opo. Pero wala silang garbage fee. Meron po sila, yung ticket po na sinisingil nila na ETNEB po, 20-20 po. ETNEB. Meron din Lumalabas pala. po yan. Opo, Kasama na yung garbage fee doon. sa volume po nila. Kaya nga po tayo, tuloy-tuloy po yung operation po natin sa mga illegal vendors Yeah. na nandun po sa non-negotiable area. Ibig po Correct. sabihin, pag hindi po kayo dapat sa lugar na yun, hinuhuli po yan araw-araw po. Nakikita niyo po yung nagwa-viral. Oo. Minsan pinagmumulan po ng konting kaguluhan. Oo. Pero yun po ang policy po ng city. I think- Meron pong pinagkaloob sa kanilang kalye na pwede po silang magtinda at a very minimal cost po na binabayaran nila. Correct. Sakop na rin po yung na-generate nilang basura. Oo nga, nagde-generate din ng basura. Pero I think ang neto-neto po nito, Director, ibig sabihin lang masyadong nakakawindang yung pagtaas. Ang laki agad. Kung tama po na Hindi in tranche. 1,200% ang increase. It could have been gradual. Siguro po yun ang punto ng ibang mga negosyante natin sa Maynila. Ano po? Tama naman po. Pero tama nga po, ito po ay pwede natin pong isang guni po sa ating pong local finance committee. Tapos po, siguro po, bilang head po ng Department of Public Service na ang aming pong pangunahing task, i-manage po ang solid waste management ng city, kalinisan, siguro po napapanahon na rin po na ito po siguro talaga yung sinasabi ko kaninang umpisa, yung disparity po between sa garbage fees collected Yeah. against po sa gastusin po ng syudad when it comes to solid waste management po.
and Yes, disposal. tama po. Kasi Opo. there's really no comparison doon sa mga negosyo na kumikita ng milyon-milyon kada taon at yun namang pangkain lang yung kinikita dahil naglugawan lang naman yung pinag-uusapan natin. Apo. Tama po yan, sir. Kaya nga po tayo may Oo. help desk para po yung mga gustong lumapit, matulungan po silang ma-classify ng tama at ma-recategorize po sila ng tama. Hari nawa po. Oo, maraming salamat Sana po. po, At, Opo. Sir Kenneth, thank you for your time, sir. Maraming salamat po, Sir Peter, Ma'am Rica. Mabuhay po kayo. Thank you po. Alright. Ingat po kayo. Ang ating Director ng Department of Environment and Public Services ng Manila, LG